Blessed good morning to everyone. Morning. Uri ng Panginoon, ihanda po natin ang ating mga puso't isipan sa pagsamba sa ating Diyos, sa pag-awit, sa panalangin, sa pagbibigay at pakikinig sa Kanyang salita. Sa Diyos ang kapurihan at kalulatian. Tumayo po tayong lahat sa ating call to worship and opening prayer. Buksan po natin ang ating Biblia sa Psalm chapter 96. Ito po ang sinasabi, purihin natin si Yahweh, awitan ng bagong awit. Purihin natin si Yahweh, lahat ng nasa daigdig. Awitan natin si Yahweh, ngalan niya ay sambahin. Araw-araw ang ginawang pagliligtas ay banggitin. Kahit sa ay ipahayag na si Yahweh ay dakila, kahit sa ipahayag na si Yahweh ay dakila, sa madla ay ipapahayag ang dakila niyang gawa. Si Yahweh ay tunay na dakila, marapat na kapurihan, higit sa sinumang Diyos. Siya'y dapat na igalang, ang Diyos na sanlibot ay pawang mga Diyos-Diyosan. Si Yahweh lang ang may likha ng buong sangkalangitan. Siya'y puspos ng karangalan at ng kaluwalhatian. Ang lakas niya ay kagandahan ay sa templo mamamasdan. O si Yahweh ay purihin ng lahat sa daigdigan. Purihin ang lakas niya at kanyang kaluwalhatian. Ang pagpuri ay iukol sa pangalan niya banal. Dumulog sa kanyang templo at maghandog ng mga alay. Kung si Yahweh ay dumating sa likas niyang kabanalan, pumarap na nanginginig ang lahat sa sanlibutan. Si Yahweh ay siyang hari, sa digdig ay sabihin. Sanlibutan ay matatag na, kahit ito ay ugain. Sa paghatol sa nilika, lahat bantay sa paningin. Lupa't langit ay magsaya, umugang ang kalaliman, lahat kayo na nilikang nasa tubig ay magdiwang. Ang bukirin at ang lahat ng naroon ay sumigaw, pati mga punong kahoy sa galak ay mag-awitan. Si Yahweh ay darating na upang lahat ay hatulan, at kanyang paghahariin ang sakdal na katarungan. Let us pray. Salamat po Panginoon sa umagang ito. Narito po kami at sabay-sabay po kami nagpupuri at nagpapasalamat sa araw na ito. Maraming salamat po sa buhay at kalakasan na inyong pinagkaloob sa amin. Patawarin niyo kami sa mga bagay na di kalugod-lugod na aming nagawa. Ito po ay sa salita at sa isip at sa gawa. Tinataas namin po ang gawain ngayong araw na ito sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Inaanyahan ko po ang lahat upang mawit ng papuri at pagsamba sa ating Panginoon. Sa pangunguna po ng ating music team, sabay-sabay po natin itaas ang pangalan ng ating Panginoon. Good morning po sa ating lahat. Psalms 96 verses 1 to 3 says, Sing to the Lord a new song. Sing to the Lord, all the earth. Sing to the Lord, bless His name. Proclaim good tidings of His salvation from day to day. Tell of His glory among the nations, His wonderful deeds among all the peoples. Ang pakahulugan dito ng salitang papuri ay pag-awit ng bagong awitin sa Panginoon dahil sa kapahayagan ng bagong kaayusan na nagmula sa Diyos. Tinatawag tayo na magsaya at samahan tayo ng buong daigdig sa pagbubunyi sa Kanyang harapan sapagkat Siya ang Diyos na nagliligtas. Kalooban niya na ating ipamalita ang Kanyang dakilang gawa sa lahat. Itong dakilang gawa ng Diyos ay nakita natin sa Ebanghelyo nang ibinigay ng Ama ang Kanyang buktong na anak bilang kabayaran para sa ating mga pagsalamsam.
Siya ang tumanggap ng hagupit at kamatayan para sa atin. Ngunit siya ang nagtagumpay laban sa kamatayan. Nilakip niya tayo sa kanyang muling pagkabuhay upang sa pamamagitan niya ay dumaloy ang bagong buhay sa atin at dumating ang bagong kaayusan sa lahat. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old is passed away, behold, the new has come. Kaya marapat lamang na tayo magbigay papuri at pasasalamat dahil sa kanyang ginawa. Araw-araw nating ihayag ang kanyang pagliligtas. He is most worthy of our praise and worship. Kaya tayo umawit ng papuri at pasasalamat sa ating Diyos na tagapagligtas. Let's sing, He is our God. Like a fire,
Ngayon po ay dadako na tayo sa pagbasa ng salita ng Diyos na magmumula sa Deuteronomy chapter 6 verses 6 to 7, 2 Timothy chapter 3 verses 14 to 15. Ito po ay sa pangunan po ng ating kapatid na si Brother John Fairbanks. Tayo pumuksit tayo bilang paggalang sa ating Panginoon.
Magandang umaga po sa ating lahat. Deuteronomy 6, verse 6 to 7. It says here, "And these words that I command you today shall be on your heart. You shall teach them diligently to your children, and shall talk of them when you sit in your house, and when you walk by the way, and when you lie down, and when you rise." 2 Timothy chapter 3, verse 14 to 15. "But as for you, continue in what you have learned and have firmly believed, knowing from whom you learned it, and how from childhood you have been acquainted with the sacred writings, which are able to make you wise for salvation through faith in Christ Jesus." Ito pong salita ng Diyos, puri ng Panginoon. Ngayon po ay tatawag natin si Pastor Isayin ng Diyos sa umaga ito. Bago po tayo magpatuloy, may mga natanggap po tayo mga prayer requests sa ating group chat. Nais ko pong malaman kung may mga dadagdag o mga tugon. May gusto po bang umabol? Ano po ba? Sino po? Romeo na naka-script. Sabi ko yung Romeo. N na G. N na. Meron pa po? Sino po? Ay, sa inyo. Meron pa po? Wala na. So, pikit po natin ang ating mga mata. Tumulog po tayo sa ating Panginoon. Our dear Lord, we thank you once again for this day that you have given us. Salamat po sa protection and guidance, and for your grace that has sustained us this past week. Thank you for once again gathering us, dear Lord, in your presence, that we may worship you, that we will be able to minister to one another as well, as your children, as one family in Christ. So we are thankful, dear Lord, for this privilege, the grace that you continue to shower upon us, for your provisions and your mercies. Indeed, dear Lord, they are new every morning. Dear Lord, we come to you with thanksgivings and humble hearts, seeking, dear Lord, the blessings that Christ has earned for us on the cross. And so we ask, Panginoon, for forgiveness and restoration, even as we confess our sins to you. We pray that you would grant us, that you would purify us with your word today. And as you forgive us, we would remember the things that you have taught us, and that we would walk in them. And so we thank you, dear Lord, that because of Christ's work, we are forgiven, we are justified.
And so we pray, dear Lord, that you would grant us to continue in faith, to obey your word in our lives until you return. Today, dear Lord, we are thankful also for the ministry that you have placed in our care. Salamat, Panginoon, that through this ministry, we can preach your word, we can teach it, we can proclaim the good news here in Marikina and beyond. And because of this, dear Lord, we thank you that we can also, that through the calling, the command that you have given us, we can make disciples of all nations. And so grant, dear Lord, that we would be faithful in this, while holding on to the promise that you would be with us until the end of the age. Dear Lord, we come to you with our concerns as well. We pray for our government, the Philippines, at sa aming mga leaders. While we may not always agree, Panginoon, sa mga decisions that they make, we pray that you would continue to grant them wisdom. We can only rely upon you because, dear Lord, you are the King on the throne. And you know all things. You understand all things. And so, because of this, dear Lord, we can sleep soundly at night. But at the same time, dear Lord, we can wake up to a new day filled with hope and gladness. We ask, dear Lord, that as our brothers and sisters continue also to teach in the halls of government, may the principles of your word be heard. May it be seen, Panginoon, in the way that our leaders conduct their transactions at sa kanilang mga day-to-day practices. At the same time, we also pray, dear Lord, that our leaders will understand that hindi lamang sila mga lingkod bayan, but ultimately, dear Lord, you have placed them in these positions of authority because they are your ministers too. You have called them to care for the welfare of the people. Dear Lord, today we also come to you with our personal concerns. We are thankful, Panginoon, that you continue to provide for our families. We thank you for the jobs that you give us. We thank you, dear Lord, for the protection and your traveling mercies. At the same time, we pray as well, dear Lord, that we would not only be providers physically sa aming mga families, but that you would also equip us to handle your word and to be able to teach it, Panginoon, sa aming mga pamilya. Because, dear Lord, we understand that our family is our first ministry. And so we pray, dear Lord, that may we commit, Panginoon, to this ministry principle. We also pray, dear Lord, for our students as they prepare, Panginoon. May mga exams sila, mga submissions this coming week, or kung merong iba na naghahanda para sa susunod na academic year. Our prayer, dear Lord, is that makomplete nila yung mga requirements so that, dear Lord, sa kanilang mga subjects ay maipasa nila ito and they would fulfill their callings.
For those who are preparing, we pray, dear Lord, that you would provide, Panginoon, for everything that is needed. And so we pray na maging maayos, Panginoon, yung pagbalik nila sa panibagong school year. For those of us, dear Lord, na merong mga commitments this coming week, we pray that you would grant wisdom, that through our lives, dear Lord, we will be living testimonies of your grace and wisdom. Grant, dear Lord, that we would remember your word. And so, dear Lord, through our lives, we would show what it means to be called by you, by our Father in heaven. And so we pray that, dear Lord, we would remember these things. We would remember, Panginoon, that ultimately we have not been, we are not here merely to learn, to be fathers or parents or mothers. We are not here merely to be brothers and sisters or students or supervisors and bosses or in whatever capacity, Panginoon, you have called us to. But that ultimately because we are your children and you are our Father in heaven. So may we, dear Lord, understand that you have called us to a life of holiness because you, our Father in heaven, are holy. Dear Lord, we also pray that may you also grant healing. Some of us, Panginoon, are still undergoing recovery. And so for those of us, Panginoon, who are taking in medicine para sa kanilang mga sakit, mga minamanage, Panginoon, ng mga pre-existing conditions, we pray that our bodies would respond to these medicines. We pray, dear Lord, that may you grant us also to commit to a life of wellness, understanding yung mga conditions namin. Kung may mga kailangang iwasan, then we pray that we would be mindful of these things. O kung may mga kailangang gawin, then at may kailangang mga lifestyle change, then we pray, dear Lord, that you would grant us the strength to do these things. We ask, dear Lord, for healing for those of us who are sick, the Ate Rose. We are thankful, dear Lord, that results ay favorable at benign lang, dear Lord, yung naging finding sa kanya. We pray for full recovery and that you would continue to guide her as she goes through the process of bereavement, as is the most of us, dear Lord. We also pray for Maming. Dear Lord, we ask for healing din sa maging maayos yung kanyang lab results. And we pray kung meron siyang nararamdaman, we ask that you would grant her strength also. Dear Lord, we also pray for Jovi sa kanyang vertigo, and as she takes her medicines, we pray, dear Lord, that you would respond to these, that she would get well. Grant her rest also, and at the same time, we pray, dear Lord, that maging maayos ang condition niya today, even as she is here to join us in worship. We also pray for Kuya Owing at sa maintenance niya sa kanyang condition, dahil medyo mataas yung kanyang blood sugar. We pray, dear Lord, that you would also be with him as he evaluates yung kanyang health and what he needs to do and take in so that he will manage, Panginoon, yung kanyang diabetes. We also ask, dear Lord, for healing para kay Eloisa Pascual and comfort sa kanilang families. May you grant provision sa kanila during this challenging time sa kanilang family.
We also pray for Mylene Aguilar at sa kanyang may you provide for her. We pray, dear Lord, that you would also grant her peace of mind. And we ask that during this time of difficulty, we pray na makakilala rin po siya sa inyo. We pray as well for Romeo Hernale at sa kanyang dahil nagkaroon ng mild stroke. We ask, dear Lord, that you would grant comfort sa kanilang families and that you will provide for also para sa kanyang recovery. Dear Lord, for those of us who are also recovering from illnesses, we pray for strength. We pray, dear Lord, that you would also use the care of our families so that we would continue, Panginoon, we would be able to continue sa mga day-to-day na mga tasks namin, and that in the end, dear Lord, we would gain our strength and we would continue, Panginoon, in the life that you have given us. Dear Lord, as we approach your word, we also pray for wisdom. We need this, Panginoon, from you. As we acknowledge that sin has affected us in the way we understand and see things, we need, dear Lord, your Spirit's illumination. And so we pray that you would speak to us through your word, open our eyes and the ears of our hearts, that we may see your beauty and hear your call. Grant us to respond, dear Lord. Even so, we pray that as you speak to us, may you change us and we will be changed. And this we pray in Jesus' name, our Lord and Savior, and all of God's people will say, Amen. So now, dadako na po tayo sa pag-aaral ng salita. Hayaan nyo naman kung buksan ko po ang ating passage at babasahin ko po mula sa English naman. Kanina, o sa Tagalog pala. Kanina binasa po sa English, ngayon naman po sa Tagalog. Deuteronomy chapter 6, verses 6 to 7. And then, tatalong tayo sa 2 Timothy 3:14 to 15. Ganito po ang sinasabi sa Deuteronomy 6, verses 6 to 7. Ang mga utos niya'y itanim ninyo sa inyong isip. Ituro ninyo ito sa inyong mga anak, sa loob at labas ng inyong tahanan, sa oras ng paggawa at pamamahinga, sa lahat ng lugar at sa lahat ng panahon. And then sa 2 Timothy 3:14 to 15, ngunit huwag mong tatalikdan ang mga aral na natutuhan mo at matibay na pinananahigan, yamang kilala mo ang nagturo nito sa iyo. Mula pa sa pagkabata, alam mo ang banal na kasulatan ay nagtuturo ng daan ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananalig kay Kristo Jesus. So, ito po ang salita ng Panginoon. Purihin ang Diyos. Nasa series pa rin po tayo ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Specifically doon sa pag-aaral natin ng statement of faith natin o yung pakayag ng pananampalataya. At sa umagang ito, ang pag-aaralan po natin, ang title ng ating sermon ay The Bible is Perspicuous. The Bible is Perspicuous. Mula sa Deuteronomy chapter 6 at saka 2 Timothy chapter 3. Natandaan ko po nung papauwi kami galing ng Hong Kong. This was in 2018. Alam sa atin na nakapag-travel na po, alam natin na ang standard time para maghanda bago sa departure sa airport ay mga around 3 to 4 hours dapat nandun ka na sa airport. So, ang nangyari po sa amin, totoo naman, nandun kami sa airport, maaga pa lang. So, parang 8 o'clock po yata yung departure time namin. So, nandun kami mga around 5 o'clock or before 5, nandun na kami. And since maaga pa lang at natapos na rin yung check-in namin, dumaan muna kami sa McDo.
napapangiti sila. Alam nila kilala nila kung sino yung may kasalanan kasi. So, dumaan muna kami ng McDo para magmerienda. Mga Pilipino, mahilig sa merienda. At tumambay muna kami doon. Total, para magpalipas oras. Kasi natapos na yung check-in. Ang hinihintay na lang, boarding. So, nandun kami sa McDo. At kumain kami sandali. Kilala nyo naman ako. Pagkatapos ko kumain, inaantok ako. Sabi ko, pipikit mo na ako. Tulog muna ako. So, natulog ako. Nagpalipas oras kami. Nagkwentuhan sila doon. Tapos narinig namin. Nagbo-boarding na pala. Sa sobrang tagal ng pagpapalipas oras namin doon. So, narinig namin biglang, sabi namin, bakit ganun? So sige, okay na. So, tayo na tayo. Halika na. Nawala sa isipan namin na napakalaki pala ng airport doon. To the point na yung mga walkalator doon, tinakbo na namin. Siguro mga 2 o 3 kilometro yata yung layo ng McDo doon sa boarding area. So, tinakbo namin yun. Yung mga walkalator, hindi naman dapat tinatakbo yun. Tinakbo na rin namin dahil biglang nag-boarding eh. Nawala sa isip namin na ganun pala kalaki yung airport doon. So, pagdating namin doon mismo sa boarding area, nakangiti sa akin ako yung unang-una eh, mabilis ako tumakbo eh. Kailangan, mauna na ako eh. Hindi bali na mahuli sila, at least ako yung bubungad doon sa mga personnel para sabihin sa kanila, sandali lang, huwag niyo muna isasara. Nandun na sila. Wala nang tao doon sa boarding area, kami na lang yung hinihintay, so nakakahiya. Sabi ko, sorry. Umokay naman yung mga personnel. And in this case, pwede kong sabihin na hindi pala absolute yung passengers should be at the airport 3 to 4 hours before flight. Hindi ito perspicuous sa akin, hindi ito clear sa akin. Dapat pala 3 to 4 hours before flight, nasa boarding area ka na. Hindi lang basta airport, kundi dapat 3 to 4 hours nasa boarding area ka na. Para makita mo kung parating na yung eroplano. Yun yung ibig sabihin ng perspicuous. Or the Bible is perspicuous. Ang ibig sabihin niyan, the Bible is clear. Pag sabing perspicuity, ang pinag-usapan dyan ay clarity. Yung pagiging malinaw, maliwanag ang lahat ng sinasabi ng scriptures. Para maintindihan po natin ang Protestant doctrine ng perspicuity, kailangan po natin i-clarify muna kung ano ang hindi perspicuity of the scriptures, kung ano muna ang hindi. So, number 1, may mga nagsasabi po na dahil clear daw ang pinapahayag ng kasulatan, therefore, naiintindihan natin ang lahat ng sinasabi nito. We must be able to understand it exhaustively. Ngunit alam naman po natin na hindi lahat ng bagay sa scriptures ay madaling maintindihan. Sino dito makakapagsabi na 100% naiintindihan nila ang nasusulat? Ano bang magtataas kamay? Kahit ako, hindi ako magtataas ng kamay. Bagamat matagal kong pinag-aralan ng scriptures at patuloy na pinag-aaralan ito, kulang sa tingin ko, baka kulang pa ang lifetime. Mas magiging kontento ako kung makikita ko ang Panginoong Jesus at doon ako pag bumalik siya, doon ako magtatanong sa kanyang paanan. And so, kailangan po nating maintindihan na ang scriptures ay hindi madaling maintindihan, hindi madaling pag-aralan. Iba't iba ang antas ng kalinawan nito at iba't iba ang pag-unawa rin ng tao. And so, it is hindi ibig sabihin ng perspicuity of the scriptures na clear ang lahat ng sinasabi nito. Pangalawa, may iba na nagsasabi na dahil ang Bible ay klaro sa sinasabi nito, hindi ko na kailangan pag-aralan ito. Ito yung opposite extreme naman. Hindi ko na kailangan pag-aralan ito. Mayroon din tayong maririnig ng mga preacher na ganyan. Ikaw magsasalita bukas, kapatid.
O sige, hindi na ako mag-aaral. Kaya ako ang banal na espiritu na mangusap sa akin. Hindi ko alam kung katamaran yun o pinapairal lang nila ang o mali ang pagkakaintindi nila sa scriptures. Sabi nila, hindi ko kailangan pag-aralan ito. Pero kasi mismo scriptures ang nagsasabi sa atin na dahil hindi siya madaling maintindihan, we are encouraged to search it. Search the scriptures. For example, sinabi po ni Apostol Pedro doon sa mga believers na kausap niya sa 2 Peter 3:15-16, just as also our brother Paul, our beloved brother Paul, according to the wisdom given him, wrote to you, as also in his letters, speaking in them of these things, in which are some things hard to understand. Hindi ganun kadali. Hindi talaga ganun kadali. At dahil ganito ang sinasabi ng scriptures, kailangan po natin bigyan ng oras at panahon ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Pangatlo, may iba naman na nagsasabi na dahil ang Bible ay perspicuous, dapat nagkakaisa tayo sa paniniwala. Ngunit alam po natin that this is not the case. Our church history is filled with theological differences. May mga mananampalataya na nagbabaptize unang sanggol. May mga believers naman na hindi. May mga kapatid tayo sa pananampalataya na nagsasabi na literal ang pamumuno ni Kristo ng 1,000 years bago dumating ang new heaven and new earth. At mayroon namang nagsasabi na itong 1,000 years na ito ay larawan o description ng kahabaan ng panahon ng pamumuno ni Jesucristo bago dumating ang new heaven and new earth. Mas maganda siguro na pag-aralan din po natin kung saan ba nagmula itong katuroang ito. In the 16th century, nagkasagutan po kasi si Martin Luther at saka si Desiderius Erasmus, isang Catholic theologian, Roman Catholic theologian, at isa ring humanist, philosopher. Ayon po kay Erasmus, ang Bible daw ay obscure or mahirap maunawaan dahil hindi natin malirip ang mga panukala at pamamaraan daw ng Diyos. Itong sinasabi po ni Erasmus na mahirap maunawaan ang scriptures or obscurity of the scriptures, actually, excuse niya ito or katwiran niya ito sa Roman Catholic doctrine na ang may karapatan lang na pag-aralan ang scriptures ay ang tinatawag natin na inang simbahan or the magisterium. Yun yung sinasabi nila. Kaya nga mapapansin natin, ngayon meron kaming alam na mga Catholic churches na nagba-Bible study na. Pero dati hindi. At hindi pwedeng mapunta sa kamay ng mga tao ang Bible. Ang pwedeng mag-aral lang daw nito, ang pwedeng mag-interpret lang nito, ay ang Roman Catholic Church. Ang mga priests, ang mga bishops and archbishops. Dahil nga, ano yung sabi nila? Dahil ang Bible ay obscure. At sila lang yung nag-aral nito. At later on, pag binasa natin ang church history, 100 years later, or rather, 100 years later, makikita natin na pinatibay ito sa Council of Trent, or rather sa 16th century pa lang. Pinatibay nila ito sa Council of Trent. Sinagot ni Martin Luther itong si Desiderius Erasmus. At sinabi niya na ang Bible, klaro sa lahat ng pinapahayag nito. Dahil klaro ang Diyos. Klaro siya sa lahat ng nais niyang sabihin sa atin. Tayo po ang may problema dahil bulag at bingi tayo sa ating mga kasalanan. Hindi Diyos ang may problema, hindi ang nangungusap ang may problema. Ang may problema yung nakikinig.
Hindi yung nagsasalita, hindi yung nagpapahayag. Dinagdag pa ni Martin Luther na may dalawang klaseng clarity ang Scripture. Meron itong external clarity at meron itong internal clarity. Ang external clarity ay tumutukoy doon sa ministry ng Scriptures, yung physical ministry niya, yung mababasa natin ang mga text, mga passages at saka verses. At available ito sa lahat ng tao. Itong physical clarity. Mababasa ito lahat at maiintindihan ito ng non-Christians at saka Christians alike. Kaya nga, kahit hindi mananampalataya, nagagamit nila ang Scripture sa pangkipagdebate. Pero may internal clarity ito. Na kahit basahin ang Scriptures, hindi nila magigets ang panukala ng Diyos hanggat hindi binubuksan ng banal na espiritu ang kanilang mga mata. Hanggat hindi binubuksan ng banal na espiritu ang tenga ng tao, wala itong maririnig. Bingi pa rin ito kahit na may tenga. Yun yung internal clarity. Di ba nga sabi sa Psalm 53:1, "The fool has said in his heart, there is no God." And so kailangan po ang banal na espiritu. Para mapalaya tayo sa ating kamangmangan. Pagkatapos ng Council of Trent, nagtipon naman ang 151 na pastor theologians sa England. This time naman para tawagin naman na kailangan nilang magtawag ng pagbabago sa Church of England. Ang tawag po sa assembly na ito ay ang Westminster Assembly. At mula dito, nagkaroon ng summary ng teachings of Scripture itong 151 na Reformed pastor theologians. At dito natin makukuha yung summary ng perspicuity of the Scriptures mula sa Westminster Confession of Faith. Ganito po ang sinasabi: "All things in Scripture are not alike plain in themselves, nor alike clear unto all, yet those things which are necessary to be known, believed, and observed for salvation are so clearly propounded and opened in some place of Scripture or other, that not only the learned, but the unlearned, in a due use of the ordinary means, may attain unto a sufficient understanding of them." So makatuwid, ang sinasabi ng Westminster Confession of Faith, ang Bible ay maiintindihan natin insofar as sa mga sinasabi nito. Kailangan na, yun nga lang, sabi niya, hindi siya plain. Meron siyang clarity in some cases. Sa ibang cases, kailangan natin i-consult ang ibang scriptures. But what is clear sa atin is that may sinasabi ang Diyos ukol sa panukala ng kaligtasan. What is clear sa atin ay ang Diyos ay nagliligtas. Yun yung sinasabi ng scriptures. At hindi lang yun. Sinasabi niya na maaari natin itong maintindihan sa pamamagitan ng ordinary means. Ano yung ordinary means? Sa pamamagitan ng pag-aaral. Katulad nitong ginagawa natin ngayon. Ito pangangailangan ng church na makilala ang Diyos. At malaman kung ano ang nature ng scriptures. Ito ang ordinary means. Itong ginagawa natin linggo-linggo. Sa makatuwid, ang tinutukoy na perspicuity of the scriptures ay sa mga bagay ukol sa ating katubusan. Ukol sa biyaya ng Diyos sa pagliligtas. That is clear. Yun yung maliwanag sa scriptures. And so sa ating pag-aaral ngayon, panalangin ko po na makilala natin na ang Panginoon ay Diyos ng karunungan. At kalooban po niyang maunawaan natin ang kanyang pinapakayag sa kanyang salita. Nawa mabuksan ang ating mga mata, mabuksan ang ating mga tenga, sa yaman at lalim ng kanyang biyaya, para makatugon po
tayo ng may pagpapakumbaba at paninindigan ng pananampalataya sa harapan ng Diyos, sa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos at para sa kalwalhatian ng ating dakilang Diyos. In the past weeks, na pag-aralan natin na ang Biblia ay salita ng Diyos. Ito po ang kanyang sinulat na pahayag para sa tao. Ito ang final authority pagdating sa katotohanan because it is inspired by God. Every word, every book, all 66 books, both Old and New Testaments, ay galing sa Kanya at wala itong kamalian sa mga original na documents. It is inerrant. It is infallible. And so why is the Bible our absolute authority in all matters of faith and practice? Because the Bible is our only source of knowledge, of knowing God, the God of truth. It is our only source of knowledge about God's plan of salvation. And it prescribes how we ought to live for God's glory and enjoy Him forever. Kaya nga, sinasabi natin, sumasampalataya tayo na ang Biblia ang salita ng Diyos, ang kanyang sinulat na pahayag para sa tao. Binubuo ng 66 na aklat, ito ay pasalita at ganap na kinasihan ng Diyos, na isinulat ng walang kamalian sa orihinal na mga dokumento, kaya ito lamang ang ating pinagmumulan ng kaalaman tungkol sa Diyos at ang kanyang plano ng kaligtasan, at ang ating ganap na otoridad sa lahat ng bagay ng pananampalataya at pamumuhay. Ngayon naman, pag-aaralan natin itong perspicuity of the Scriptures at kailangan nating tanungin, how do we properly now respond to Scripture's perspicuity or clarity? How do we properly respond to Scripture's perspicuity or clarity? And this leads us doon sa ating passage sa Deuteronomy 6:6-7. Itong Deuteronomy 6 ay isinulat ni Moises matapos po ang 40 years na kanilang paglalakbay sa ilang. At nakarating na po sila sa Ilog Jordan at papatawid na. By this time po, yung first generation ng mga Israelites, yung mga nanggaling sa Egypt at nakarating sa Mount Sinai, wala na yun. Namatay na sila. Yung mga matatanda na nandoon, wala na po sila. Hindi po sila hinayaan ng Panginoon na makarating sa lupang pangako dahil hindi po sila nanatiling tapat sa Kanya. So this new generation, itong kausap ngayon ni Moises, dito sa Deuteronomy, itong bagong generation of Israelites is now faced with a decision. Tutulad ba sila sa kanilang mga magulang na hindi nanatiling tapat? O tatawid ba sila ng may pananalig sa Panginoon? And in every generation of believers, I guess ito ang dapat nating kumprontahin sa ating mga sarili. Tutulad po ba tayo sa ating mga magulang na walang pananampalataya? O mananalig ba tayo sa ating Panginoon at sa Kanyang pinangako o sa Kanyang mga pangako? Dito sa ating passage, pinapaalalahanan sila ni Moises kung paano sila mananatili sa Kanaan ayon sa kalooban ng Diyos. Ganito po ang sinabi niya sa Deuteronomy 6:6-7, "These words which I am commanding you today shall be on your heart. You shall teach them diligently to your sons and shall talk of them when you sit in your house and when you walk by the way and when you lie down and when you rise up." Yung words na tinutukoy dyan ni Moses ay lahat ng words na inutos sa kanya ng Panginoon na sabihin sa mga Israelita. Hindi lamang yung 10 Commandments, kundi lahat, pati mga ordinansa, lahat ng tinuro niya. At yun yung kanilang tatandaan pagpasok nila sa Kanaan. Sa makatuwid, nais daw ng Diyos na itanim nila ang kanyang salita sa kanilang mga puso't isipan upang ito ang magiging batayan ng kanilang pamumuhay. Ito ang magiging foundation ng kanilang buhay. Hindi ang nakamihasnan nila sa Ehipto, hindi rin ang matututunan nila mula sa mga karatig bansa pagpasok nila sa Kanaan. Hindi yung ganung pamumuhay. Uulitin ko, hindi yung kanilang nakamihasnan sa Ehipto. Sa panahon natin, maraming nagsasabi ng ganyan.
Namihasa na akong ganito. Ito ang nakasanayan ko. Mamamatay akong ganito. Obviously, yung ganong klaseng tao, hindi naghahanap ng katotohanan. Pero sabi ng Diyos, hinamo ko kayo mula sa Ehipto at dadalhin ko kayo sa isang lupang aking pinapangako sa inyo upang matuto kayong magsamba sa akin. And so sabi, dito, ang foundation ng kanilang pamumuhay ay hindi ang kultura at relihiyon ng Egypt. Hindi rin yung kultura at relihiyon ng mga karatig bansa sa Kanaan ang magiging basis ng kanilang pamumuhay. Ano daw ang magiging basis? These words which I am commanding you today. Ang salita ng Diyos. Yun ang magiging batayan ng kanilang pamumuhay. And so ganito ang magiging attitude ng bawat isa. Pero hindi naman nagtatapos doon lang ang kwento. God did not just want them to think about their present and individual attitudes. Para po tumagal sila sa lupain na kanyang pinangako sa kanila, kailangan daw nilang isipin ang future at mga susunod na salinlahi. God wanted them na manatili doon sa lupain na ibibigay niya. And so, kailangan may participation po sila, may pagtugon sila doon sa kanyang inuutos sa kanila. Ano dapat nilang gawin daw? Sabi, verse 7, you shall teach them diligently to your sons, and shall talk of them when you sit in your house, when you walk by the way, when you lie down, and when you rise up. Sa mga katuwid, nais ng Diyos na ituro raw nila ang lahat ng inutos niya sa kanilang mga anak. Sa loob at labas ng tahanan, sa bawat lugar, at sa lahat ng oras at panahon. Ganun ang kanilang magiging pamumuhay. Magiging concerned sila with how they and their families are to submit to His Word and its application sa kanilang family. Mapapansin natin dito from Old and New Testaments. Meron tayong kasabihan, di ba? Our family is our first ministry. Ang prinsipyo na yon ay hindi naman inimbento lang ng VBM o ng inyong pastor. Kitang-kita dito ang sinasabi ng Diyos. Kanino kayo magmi-minister ng salita? Hindi naman niya sinabi, o doon sa inyong kapwa, doon pagpasok niyo sa Kanaan, o yung yung mga Pilistyan na nandyan, o doon kayo magmi-minister. Hindi! Sabi niya, ano sabi ni Moises? You shall teach them diligently to your sons. You shall diligently teach them to your sons. Ang concern ng Diyos, kung tayo personally ay nagpapasakop na sa salita, kasama sa pagpapasakop na yon, ang pagtuturo sa ating mga anak. Hindi mo maaaring sabihin na nagpapasakop ka sa salita ng Diyos pero ang iniisip mo lang sarili mo. Hindi pwede yun. Hindi mo pwedeng sabihin na, ay kami po, nag-church ako sa VBM, our family is our first ministry, pero sarili mo lang ang iniisip mo. Hindi. Hindi ganon ang inuutos ng salita ng Panginoon. Isipin mo ang iyong pamilya. Isipin mo ang iyong mga anak. At ano daw? Bakit ganito na lang ang concern ng Diyos? Ganito na lang ang concern ng Diyos sapagkat nais niyang pagpalain sila at lumawig sila sa lupain ng Kanaan. Gunon yung gusto niya mangyari. Oo nga naman. Saan ka nakakita na ang vision at ang plano ay palawigin ang isang bayan, pero ang pundasyon ay kasalanan? Walang ganun. Ang pundasyon kasamaan.
ang pundasyon ay kamalian at lahat ng uri ng kabuktutan, there is no such thing as nation building on the basis of sin, on the basis of unrighteousness and wickedness. Walang ganun. Ganito ang magiging tugon daw nila sa kabutihan ng Diyos. At ganito ang ngayon ang magiging expression ng kanilang pagmamahal sa Kanya. Sa panahon natin ngayon, ang problema ng Christianity ay individualism. Iniisip natin, porket nakakilala na tayo sa Panginoon, sapat na yun. Okay na, pupunta na kasi ako sa langit. So okay na, bahala na ang Panginoon sa aking mga anak. May mga nakita po akong ganyang mga magulang. Bahala na Panginoon kung pakikilala niya ang sarili niya sa kanila. So kung makakilala sila, okay. Kung hindi, di hindi. Hindi ganun ang plano ng Diyos sa katubusan. Nais niya na makarinig din ang ating mga anak at kaapu-apuhan. Bakit? Sinasabi niya, ganito niyo ako mamahalin. Ang definition ng pagmamahal sa Kanya, hindi galing sa atin. Siya ang nagsasabi kung paano natin siya mamahalin. Tayo, susunod tayo. At sabi niya, ganito niyo ako mamahalin. Gusto ko, ituro niyo ito sa inyong mga anak. Para sila rin, matutong mahalin ako at ituturo rin nila ito sa kanilang mga anak. Sa umagang ito, ang gusto kong maging focus natin ay ang mga salitang, "These words which I am commanding you today shall be on your heart. You shall teach them diligently to your sons." You shall teach them diligently to your sons. So ano yung first point natin dito? Ang first point na makikita natin dito to answer our question, how do we respond now to the perspicuity of the Scriptures? Ang first response natin ay ito. We submit to Scripture and teach our families to do the same. We submit to Scripture and teach our families to do the same. Hindi po natin maaaring sabihin na mahal natin ang Diyos pero hindi natin tinuturuan ang ating mga anak at ang ating mga pamilya. Hindi. Maliwanag ang Scripture. Maliwanag ang inuutos dito. Merong iba siguro iniisip natin, kakausapin ko si pastor mamaya. Merong iba mga natuwiran, gustong, parang ako ba ang otoridad dito? Hindi naman ako, tagapahayag lang ako. Kung ano sinasabi ng Scripture, yun ang sinasabi ko. Hindi, wala sa akin ang kapangyarihan para bigyan ka ng excuse. At wala rin sinasabi dito sa kasulatan na may excuse. Ngayon, kung gusto mo i-excuse ang sarili mo, sabihin mo yan sa Panginoon. Tingnan natin kung meron siyang isasagot sa'yo. Pero duda ako kung meron siyang isasagot. Kaya huwag ka na mag-attempt. The fact na humihingi ka ng excuse, pinapakita mo lang ang yabang mo. Yung kahambugan mo. Noong nagsimula pa lang ako sa pag-aaral ng piano lessons, natandaan ko, yung unang piano teacher ko, ang ginawa sa amin, bata pa ako ng siguro mga 8 or 9 years old ako. Pinaano niya sa akin, sabi niya sa akin, "Show me your fingers." So pinakita ko yung fingers ko. Show me the tips of your fingers. So pinakita ko yung fingertips ko. Kumuha siya ng pencil. Sabi niya, "Masasaktan ka. Pero kailangan ito." So tinusok niya yung tips ng fingers ko na malapit doon sa kuko. Alam naman natin na masakit yung part na yun pag tinutusok. Pero tinusok niya, "Masasaktan ka." Ginagawa ko ito para matandaan mo that there is a correct way of playing the piano and there is a wrong way of playing the piano. And so, tumatak yun sa akin. Every time na may makikita akong tumutugtog,
whether it be keyboard or piano, acoustic piano, nakikita ko ngayon, alam ko ngayon kung sino ang may right form at alam ko lang kung sino yung nag-self-teach. Ganon din dito sa scripture. Yung salitang teach dito ay to prick. Yung pagtuturo ay hindi naman laging masaya. Masasaktan ka rin. Sa pagsunod natin sa Panginoon, masasaktan tayo. Pero kailangan yun para matandaan natin na mayroong Diyos na pumapatnubay sa atin. At kailangan natin matandaan na ang basis ng ating pamumuhay ay ang Kanyang salita. One time, pagkatapos ko po magpahayag ng Ebanghelyo sa aking kausap, sumagot siya sa akin, "Huwag mo na akong paliwanagan yan. May kanya-kanya tayong interpretasyon." Narinig ko rin itong ganitong klaseng katwiran, isa sa mga leaders ng church. Kaya napailing ako. Sabi ko sa kanya, sa leader ng church, kung ganyan ang isasagot mo sa akin, mag-ingat-ingat ka. Dahil mukhang hindi mo yata alam ang Bible mo at hindi mo kilala ang Diyos na sinasamba mo. Bakit? Yung gumagamit ng ganitong katwiran na huwag mo na akong paliwanagan, may kanya-kanya tayong interpretasyon. Ang ibig lang sabihin niyan ay hindi natin maaaring maintindihan ang sinasabi ng kasulatan. Kung ano ang pagkakaintindi mo, sa'yo yun. Kung ano ang sa akin, okay ito para sa akin. Therefore, ang sinasabi niya, walang iisang katotohanan na pinapahayag ang Scripture. Hindi natin maaaring maintindihan kung ano yung nakasulat dito. At hindi natin mararating yun. Hindi natin matutumbok yung katotohanan yun. Kanya-kanya na lang tayo. At gusto niya, dahil kanya-kanya na lang tayo, kung ano yung sa'yo, tama yun. Kung ano yung sa akin, tama yun. Pwede ba naman yun? Sabi ko, pinag-aralan natin last week na ang isa sa mga attributes or qualities ng katotohanan ay nagdi-divide ito. Exclusive siya. Pag sinabing katotohanan, yun lang ang tama. Hindi pwedeng lahat tama at walang mali. Walang ganun. And so, ganun din ang pinalalabas itong nagsabi nun sa akin. Kanya-kanya lang. Kung ganito ang palusot ng ating kausap, pinalalabas niya na wala sa isipan ng Diyos na maging klaro ang kanyang salita. Wala sa kalooban niya na maging klaro ang kanyang pinapahayag, ang kanyang sinasabi. And therefore, Diyos ba ang kausap ko? Kung mismo ang Diyos, hindi niya kayang ipahayag ang kanyang sarili ng maayos, ng klaro, para maintindihan ng tao. May problema tayo, hindi yan Diyos. Walang karunungan yan. And so pinalalabas nila na okay lang na hindi natin malaman ang totoo. Kasi kanya-kanya tayong katotohanan eh. Hindi pwedeng kanya-kanyang katotohanan. Iisa lang ang katotohanan. Sinasabi rin nila na okay lang na hindi klaro ang Diyos sa sinasabi niya ukol sa kanyang katubusan, ukol sa kanyang biyaya. It is not okay. It is not okay. Bakit pa sinasabi ng Scriptures? Bakit pa kailangan sabihin ni Moises, "These words shall be on your heart. Teach them diligently to your sons," kung hindi naman pala kalooban ng Diyos na matutuhan nila ang katotohanan. At magkakanya-kanya lang pala tayo. Bakit pa kailangan sabihin ito ng Diyos? At kailangan silang hanguin mula sa Ehipto? At kailangan silang balaan, bigyang babala doon sa mga may encounter nila sa Kanaan? Bakit? At kailangan sabihin, tandaan nyo, kailangan nyo sumunod sa lahat ng sinabi ko sa inyo. Bakit kailangan pa? Kung kanya-kanya lang, tanggap naman pala natin na lahat ng sinasabi ng relihiyon ay totoo. Hindi lahat totoo. Hindi lahat magbibigay buhay.
Hindi lahat. And therefore, ang laking kasinungalingan ang pinalalaganap ng panahon ito. We care for these things because it is God's word. And it is in the character of God to make Himself clear. Punta tayo sa pangalawang tugon. 2 Timothy 3:14 to 15. Madalas natin naririnig ang passage na ito, especially doon sa ating mga reciters. Pero ang ginagamit nila ay yung 2 Timothy 3:16 and 17. Now, all scripture is God-breathed, diba? And profitable for teaching and reproof, correction, and training unto righteousness, so that the man of God may be perfect. So, ginagamit yun ni Brother Ronel at saka ni Brother Owen kapag tumatayo sila dito sa ating harapan. Pero ngayon, ang ating pag-aaralan naman ay yung verses bago sa 16 and 17. Yung 14 and 15. At sinabi ni Apostol Pablo kay Timothy, "You, however, continue in the things you learned and become convinced of, knowing from whom you have learned them. And that from your childhood you have known the sacred things which are able to give you the wisdom that leads to salvation through faith which is in Christ Jesus." Itong sinusulat ngayon ni Apostol Pablo kay Timothy ay ang kanyang huling liham. Paniwala niya kasi, pagkatapos ng kanyang paglilitis sa Roma, machuchungi na siya. So, sumulat siya ngayon para sabihan si Timothy na pumunta sa kanya, bisitahin siya, at dalhin yung kanyang balafal at mga aklat. At dahil na rin malapit na ang taglamig. Dito sa ating passage, sabi ni Pablo, uusigin daw ng sanlibutan ang lahat ng sumusunod kay Kristo. Dito sa 2 Timothy 3. Maraming magkukunwaring may pananampalataya, ngunit salungat sa katotohanan. Mga manlilinlang. Ngunit, on the part of Timothy, hindi dapat siya tutulad sa mga yon. Hindi ganito ang kanyang natutunan kay Pablo. Kaya binilin ngayon ni Pablo na gaano man kahirap ang kanyang pagdadaanan, gaano man kahirap ang kanyang titiisin, huwag na huwag siyang magpapadala sa mga turo ng mga ganitong tao. Bagkus saan daw siya magdedepende, saan daw siya aangkla sa banal na kasulatan. Dito sa verses 14 to 15, may dalawang bagay ngayon na sinasabi si Pablo bilang paalala sa kanya. Una, tulad ni Pablo na nagpatuloy sa salita ng Diyos, ganun din daw dapat si Timothy. Sabi niya, "You, however, continue in the things you have learned and become convinced of, knowing from whom you have learned them." Things that you have learned and become convinced of. Lahat ng bagay na natutunan daw ni Timothy kay Pablo ay magpatuloy siya doon, manatili siya doon. Pangalawa, sabi ni Pablo, "And that from your childhood you have known the sacred writings." From childhood. Kanina, sa Deuteronomy 6, anong utos? Ang utos ay ituro ang salita ng Diyos sa ating mga anak. Dito sa 2 Timothy 3:15, ang sabi ni Pablo, "From childhood, you have known the sacred writings." Lumalabas dito, pag bumalik lang tayo sa early chapters ng Timothy, matututunan natin na ang nagturo sa kanya ng pag-aaral ng salita ng Diyos ay yung kanyang lola at saka ang kanyang ina. Yung lola niya na si Lois at saka yung nanay niya na si Eunice. So, ang tinutukoy dito ni Pablo ay yung lahat ng natutunan mo ukol sa kasulatan, mula sa iyong ina at sa iyong lola, doon ka magpatuloy. So, habang dumadaan ka sa mga pagsubok, dahil sa ministry, at sa mga pagtitiis dahil sa pananampalataya, manatili ka at magpursigi ka sa pag-aaral ng salita na iyong nasimulan sa iyong, sa natutunan mo sa iyong
lola at ina. Ibig sabihin, naging tapat. Naging tapat. Yung grandmother niya at saka yung nanay niya. Yan so sinasabi ni Pablo, ano man ang iyong pagdaanan, gaano man kahirap yan, magpatuloy ka dyan. Mabilis lang, madali lang ang ano dito, application. Hindi naman, madali ba ang pananampalataya? Hindi. Hindi naman eh. Lahat ng encouragement sa Bible, ganyan eh. Madali ba? Hindi madali. Madali bang maintindihan? Hindi. Madali bang mag-aral? Hindi. Pero hindi ibig sabihin na porket mahirap, tatalikdan mo na yan. Abay, gusto pala natin maging madali ang buhay natin, di maging false teacher na lang tayo. May pinakamadali dito sa buhay na ito, ang pinakamadali sa mundong ito ay maging false teacher eh. Huwag kang mag-aaral at magsalita ka na lang dito na magsalita ng mga walang kamunasan. Ganun ang buhay. Ang gusto ng buhay sa mundong ito. Ganun ang takbo. Hindi nag-aaral. Pero sinasabi dito ni Pablo, anuman ang iyong pagdaanan, alang-alang sa ministry, alang-alang sa pananampalataya, ano daw sabi niya? Manatili ka sa natutunan mo sa iyong ina at sa iyong lola. Ganun. So ano ang pangalawang principle na nakikita natin dito? Bilang tugon sa ating tanong. Pangalawa, we commit to the faithful study of Scripture and remain in it in the midst of difficulties. We commit to the faithful study of Scripture. We commit to the faithful study of Scripture and remain in it in the midst of difficulties. We remain in it in the midst of difficulties. Mga kapatid at kaibigan, we are finite creatures. Sa Tagalog, hindi tayo perfecto. Hindi ko sinasabi yun bilang excuse. It is a fact. Hindi tayo immortal. We are finite creatures at may hangganan ang ating pag-iisip. May hangganan ang ating pagkakaunawa sa mga bagay-bagay. At itong aklat na nasa ating harapan, whether it be physical book or e-book man yan sa inyong mga tablets at saka cellphones, the Bible remains an ancient book. Bagamat English ang nasa harapan nyo, nang isulat ang Bible, ang ginamit ay ancient languages. Katulad ng Aramaic, ng Hebrew, at saka ng Greek. Yung Greek na ginamit sa Bible, hindi na yan yung Greek na ganun. Hindi na daw yan yung Greek na ginagamit din ngayon. And so the Bible remains to be an ancient book using ancient languages. Kaya nga, the study of Scripture can be challenging. Ganun pa man, nagpapasalamat tayo sa Panginoon na mayroong mga tinawag sa ministry para pag-aralan ang mga wikang ito. Sila yung nagtatranslate para sa atin ng Scriptures. Dito sa Pilipinas, meron ba tayong mga translators? Meron. Meron tayong mga translators. And on our part naman, dahil tayo yung church at tayo yung nakikinabang sa mga kaloob ng mga experts, mga translators, mga experts sa languages, dahil tayo yung nakikinabang, ang ilan naman po sa atin sa BBM ay nakapag-aral at natutuhan din ng iba't ibang prinsipyo sa tamang pag-aaral ng kasulatan. Mayroon pong tamang pag-aaral sa kasulatan at mayroong mali. Hindi po porket Kristiyano at narinig natin dyan sa labas, tama po ang pag-aaral at pamamaraan ng pag-aaral nila. At hindi porket malaki ang church ay ibig sabihin maganda ang pagtuturo. Yun ang sasabihin ko po. Hindi porket malaki ang church, ibig sabihin pinagpapala ng Diyos. Does not follow. At tama ang tinuturo nila. It does not follow as well. Maaaring malaki kang church, pero puro kabuktukan ang tinuturo. Tandaan po natin ang warning ng Panginoong Jesucristo. Wide is the door, and broad is the highway that leads to destruction. Maraming papunta doon. Malaki ang pintuan o daanan, at malawak ang daan papunta sa kapahamakan.
Pero ang pintuan, papunta sa buhay, ay maliit. At ang daan papunta doon ay masikip. At kakaunti lang nakakasumpong doon. Kaya nga sinasabi ko, hindi porket malaki ang church o malaki ang ministry, huwag kayong magpapalim lang. Na tama ang tinuturo niyan. Maaaring maganda ang social media nila, presence nila, pero hindi ibig sabihin tama ang tinuturo. May tamang pag-aaral ng scriptures at ang ilan sa atin ay nakapag-aral. Pinagpala ang church natin dahil may ilan sa atin na marunong. Pagpapala ng Panginoon yun sa church natin. At dapat na ginagamit yun. Kaya nga sa atin, on our part, nagpupursige tayo na maintindihan ang literal, ang grammatical, yung pagkakagamit ng mga salita, at yung historical background ng mga passages of Holy Scripture. At ganun na rin ang requirement sa atin. Ganun ang demand sa atin. Kaya mapapansin niyo sa mga meetings natin, di ba? Lahat ng tumatayo sa harapan, kailangan alam nila ang kanilang sinasabi. At tinuturuan natin, saan ba kayo nahihirapan? Saan ba kailangan natin ng training? Bakit? Mahalaga na maintindihan natin, matuntun natin kung ano ang dalisay at ganap na kalooban ng Diyos para sa kanyang mga hinirang. At magagawa natin yun kapag maayos ang ating paraan ng pag-aaral. This is God's blessing to VBM. At dahil ito ay pinagpala sa atin, ito ang pagpapala sa atin, accountable naman din tayo sa Panginoon kung paano natin gamitin ngayon itong mga pinagkaloob sa atin. Kung tayo po ay tumatayo dito sa harap, pagpapala po yun ng Panginoon. Mag-aaral po tayo ng mabuti. Kung binigyan tayo ng assignment, kay leader ba yan, kay presider ba yan, paghandaan naman natin ng maayos. Pag-aralan natin ng mabuti ang pinagkaloob sa atin. Accountable po tayo sa Panginoon. Hindi tayo tumatayo alang-alang sa mga tao. Tumatayo tayo dahil ang ginagawa natin, sumasamba tayo sa iisa. Hindi ito concert na parang tayo yung bida at tayo yung sinasamba. Idol. Hindi. Iisa ang sinasamba natin. Hindi tayo yung bida. Siya ang bida. Ang Panginoon yung bida ng lahat. Kaya yung mga kaloob na binigay sa atin yung para makapaghanda, seryosohin natin. Seryosohin natin. Sapagkat accountable tayo sa pinagkaloob niya sa atin. At kung tayo ay tatanungin ng Diyos, pagdating ng araw, how did you respond to my word? Ano kaya ang isasagot natin? Hindi natin pwedeng isagot yung parang katulad nung rich man. Nang mamatay siya, walang ginawa kundi, Father Abraham, baka pwede mong utusan si Lazarus na bumalik para sabihin sa mga kamag-anak ko. Wala nang ganun. Ang sagot ni Abraham, kung nasa kanila na ang mga propeta bakit kailangan pa? At kung babalik man si Lazarus mula sa mga patay, o kung si Jesucristo man ay babalik mula sa mga patay, kung ngayon pa nga lang nandyan yung buhay sa kanila na nagpapahayag, hindi sila naniniwala, paano pa kaya kung isang ay mabuhay mula sa mga patay? Ay hindi rin maniniwala yun. Sagot ni Abraham. Ganun din sa atin. Kung tayo ay tanungin ng Diyos, how did you respond to my word that is being preached week after week after week? Nasa cellphones na natin, nasa tablets natin, nasa harap na natin yung scriptures. Yung iba pa sa atin ay may study Bible pa. Yung iba walang ginasto sa ating mga Bible. Naging kaloob literally sa atin. How will we respond to His Word? Ano po kaya ang isasagot natin? When God has made His Word clear to us,
dito sa pag-aaral natin ngayon sa umagang ito? Simple lang. Simple lang ang tugon dyan. Ang dapat na sagot natin, maaaring hindi ngayon, pero dapat nating sikapin na pagdating ng Panginoon, ang sagot natin sa Kanya ay, pinag-aralan ko ito. Binigyan ko ito ng oras at panahon. Nagpasakop ako dito. In-apply ko ito sa aking buhay. Hindi lang yun. Tinuro ko ito sa aking mga anak. Tinuro ko ito sa aking pamilya. Sa makatubit, itinali ko ang buong buhay ko dito. Sapagkat, bakit? Saan ka nakakita ng Diyos? Banal. At pinahayag niya ang kanyang sarili. Sa isang taong walang ginawa kundi magkalat dito sa mundong ito. Napakabuti ng Diyos. Sabi niya, hindi. Ipadadala ko ang aking salita at para maintindihan niyo, na naiintindihan kayo ng Diyos, magiging tao siya. Itong salitang ito ay ang aking anak din. At siya, ipapahayag niya kung sino ako, ang inyong Ama na nasa langit. Saan ka nakakita ng Diyos na ganyan? Wala. Maghanap ka sa Ehipto, maghanap ka sa iba't ibang relihiyon, wala kang makikitang Diyos na nagmamahal sa atin. At itong salitang ito, itong salita na naging tao, pinahayag niya sa atin ang panukala ng Diyos. Ang kaganapan ng panukala ng Diyos. At sabi niya bago siya mamatay, sabi niya sa kanyang ama, sa John 17:1-3, Father, the hour has come. Glorify your Son, that the Son may glorify you, even as you gave Him authority over all flesh, that to all whom you have given Him, He may give eternal life. And this is eternal life, that they may know you, the only true God, and Jesus Christ whom you have sent. Ngayon, sa pamamagitan ng salita na naging tao, anong nakikita natin ngayon? Nakikita natin ang kabutihan ng Ama. Na hindi lamang niya nais na malinis tayo mula sa ating mga kasalanan. Hindi sapat para sa Kanya na bigyan tayo ng panibagong buhay dito tapos pag namatay tayo, wala na. Hindi. Nilikha tayo ng Diyos para masiyahan sa Kanya. Kaya nga, ang sinabi dito ni Jesucristo, all whom you have given me, all who have given Him, yung anak, He may give eternal life. Ang Diyos ay nagbibigay ng buhay na walang hanggan. At yung buhay na walang hanggan, yung sabi niya, yung mga nasa isipan natin, wala yan. Sabi niya, ito ang buhay na walang hanggan. This is eternal life. Hindi ito lugar. Ang problema po natin ay hindi natin kilala ang ating Diyos. Ang problema natin, sabi ko kanina, yung pag-iisip natin. At dahil kay Kristo, nabuksan ang ating mga mata at nabuksan din ang ating mga tenga. Sabi niya, this is eternal life, that they may know you, the only true God, and Jesus Christ whom you have sent. Hangad ng Diyos
na ipagkaloob ang buhay na walang hanggan. At ano daw yung buhay na walang hanggan? Ang buhay na walang hanggan ay ang pagkilala sa Ama na siya ang lumikha ng lahat, na siya ang mabuti, siya ang nagpo-provide, may pakialam siya sa atin, kaya nga niya pinadala ang salita, ang kanyang anak. At upang makilala rin natin si Jesucristo na tumubos sa atin at nakamtan para sa atin itong buhay na walang hanggan. Ganon liwanag ang salita. Maliwanag na maliwanag. And so, let us submit to Scripture and teach our families to do the same. Pangalawa, let us also commit to the faithful study of Scripture and remain in it even in the midst of difficulties. Ang buong kasulatan po, both Old and New Testaments, all 66 books, including all its contents and parts, ay binigay ng Diyos upang makilala natin at malaman ang kanyang panukala ng kaligtasan. God's Word is clear about God's plan of salvation. Kaya nga dapat lalo tayong tumugon ng may pagpapakumbaba, pagpapasakop, habang ating pinag-aaralan ang pinahayag na kalooban ng Panginoong Diyos bilang ekspresyon ng ating pagmamahal sa Kanya. Ngayon naman po ay basahin na po natin ang paragraphs 1 and 2 ng ating statement of faith. Na ganito ang sinasabi. Sumayon po tayong lahat. At sabay-sabay natin bigkasin ang ating statement of faith. Sinasabi po dyan, sumasampalataya tayo na ang Biblia ang salita ng Diyos, ang kanyang sinulat na pahayag para sa tao. Binubuo ng 66 na aklat. Ito ay pasalita at ganap na kinasihan ng Diyos na isinulat ng walang kamalian sa orihinal na mga dokumento. Kaya ito lamang ang ating pinagmumulan ng kaalaman tungkol sa Diyos at ang kanyang plano ng kaligtasan at ang ating ganap na otoridad sa lahat ng bagay ng pananampalataya at pamumuhay. Habang itinuturo natin ang literal, grammatical at historical na pakahulugan ng kasulatan, tungkulin ng bawat mananampalataya na hanapin ang layunin at kahulugan ng kasulatan. Maliwanag na ganito po tayo magpapatuloy bilang tagasunod ni Kristo at mga nagmamahal sa ating Panginoong Diyos. Isapuso natin ang mga bagay na ito at iupod po natin ang ating sarili sa tapat at dakilang Panginoon. Tayo manalangin. Our dear Lord, we thank you for your word that teaches us, that corrects us, and admonishes us. We thank you, dear Lord, that in its clarity, it reveals to us who you are. And your love, dear Lord, towards us. We thank you, dear Lord, that through this and in your grace, you have opened our eyes to the truth and our ears so that we may hear the shepherd's call. Grant, dear Lord, that we would strive to study your word, that we would continue in it. Magpapatuloy at mananatili kami sa inyong salita. Ano man ang aming harapin, at ano man ang aming pinagdadaan,
Hiling po namin na tulungan niyo po kami na nanindigan sa lahat ng tinuturo ng inyong salita. Grant us boldness to proclaim to the world what Christ has done. Grant us, dear Lord, clarity of purpose so that we may be able to teach it to our children and to our families as well. That they too would teach your word, your good news to their children's children as well. Until you return. And so we thank you, dear Lord, for these manifold blessings and grace that we have received from you. Thank you, dear Lord, for these gifts. And this we pray in Jesus' name, our Lord and Savior. And all of God's people will say, Amen. Amen. Ngayon po ay dadako na po tayo sa bibigay. Ayon po sa 2 Corinthians chapter 8, 1-9. Mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang ipinakitang kagandahang loob ng Diyos sa mga iglesia ng Macedonia. Dumana sila ng matinding kahirapan at ito'y isang mahigpit na pagsubok sa kanila. Ngunit sa kabila ng kanilang paghihikahos, masayang-masaya pa rin sila at bukas ang palad sa pagbibigay. Sila'y kusang loob na nagbigay, hindi lamang sa abot na kanilang kaya, kundi higit pa. Alam ko ito sapagkat mahigpit nilang ipinakiusap sa amin na sila'y bigyan ng pagkakataong makatulong sa mga kapatiran na taga Jerusalem. Higit sa inaasahan namin, nilaan nila ang kanilang sarili una sa Panginoon at pagkatapos sa amin ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya pinakiusapan namin si Tito dahil siya ang nagsimula ng gawain ito na kayo'y tulungan niya hanggang sa malubos ang pagkakawang gawa ng ito. Subalit habang kayo'y sumasagana sa pananampalataya, sa pagpapahayag, sa kaalaman, sa kasipagan, at sa inyong pag-ibig sa amin, sikapin din ninyong mahuna sa pagkakawang gawa. Hindi sa inuutusan ko kayo, sinasabi ko lamang sa inyo na ginagawang pagtulong ng iba upang masubok ang katapatan ng inyong pag-ibig. Hindi kaila sa inyo ang kagandahang loob ng ating Panginoon Jesucristo, kahit sa mayamang naging mahirap siya upang mapayaman kayo sa pamagitan ng kanyang pagiging mahirap. Kahit yung
Diyos naming banal, kami po ay lumalapit sa inyo upang pasalamat sa mga biyayang aming natatanggap. At patuloy po namin binabahagi, ito po ay gagamitin namin sa mga pangangailangan ng aming church. Basbasan po ninyo ang mga nasa kanilang tahanan at bigyang kalakasan. Ito po ang sambot dalangin sa pangalan ng Jesus na aming tagapagligtas. Natin pong mawitin ang doxology. Tayo po yung tayo. Praise God, the Lord, blessed is praise Him, all nations, here below. Praise Him above the heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Manitili po tayo nakatayo at ipong tawagan ng ating pastor para sa ating closing and meditation. Mga kapatid, purihin po natin ang ating Panginoon at tanggapin ang kanyang pagpapala. Now to Him who is able to establish you according to my gospel and the preaching of Jesus Christ, according to the revelation of the mystery which has been kept secret for long ages past, but now is manifested, and by the scriptures of the prophets, according to the commandment of the eternal God, has been made known to all the nations, leading to obedience of faith. To the only wise God, through Jesus Christ, be the glory forever. Amen.